Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kuya Jay Salas ng Jesus the Good Shepherd Methodist Church. At nagpapasalamat po ako sa isang pribilehiyo ng paggamit para sa pagbabahagi ng mensahe para sa gabay sa pamumuhay. Sa takbo ng buhay ngayon, habang nabubuhay tayo sa magulong mundong ito, hindi maiwasan na ang buhay natin, maging ang ating pamilya, ay naapektuhan. At kung minsan, kung hindi pa pala rin, ito'y mauwi sa magulong pamilya. Bagamat gusto natin na mamuhay ng matiwasay, maayos at tahimik na buhay, hindi maging madali sapagkat para tayong nasa ibabaw ng alon sa dagat. Kaya't mainam na meron tayong susundan at maging gabay sa araw-araw na inilalagi natin sa mundong ito. Bagamat marami ng aklat na nabuo na may kinalaman sa paggabay sa buhay, na kung saan ang layunin ng manunulat ay bigyan ng liwanag o gabayan ang mambabasa. Ganon din naman, ang Biblia ay puno ng gabay para sa ikabubuti at ikaaayos ng buhay ng magbabasa nito o yung magbulay-bulay at magpapamuhay nito. Dito mapuputunayan na ang hangarin ng Diyos sa buhay ng isang tao ay mabuti. Mula po sa Kawikaan Kabanata 11:29, ang sabi niya, ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Kaya ang aralin natin ngayon ay gusto kong pamagatang pagtagumpayan ang relasyon sa pamilya. Ilan sa inyo ang gustong may masayang pamilya? Malamang lahat po, di ba? Kaya kung yan ang hangad mo sa pamilya mo, sigurado yan din ang gusto ng Diyos na mangyari sa pamilya mo. Kasi nga, gusto ko niya na maging matagumpay ka. Kaya sabi ng Biblia, sa Genesis chapter 2 verse 18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti ang mag-isa o na mag-isa ang tao. Sabi niya, bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kung pansinin natin, inestablish ng Diyos ang pamilya. At ito'y nagsimula sa pag-aasawa. Kaya sa Genesis, kahit napakaganda na ng sitwasyon ni Adan, ang totoo niyan, nasa perfect environment na siya eh. Kumpleto na. Lahat ng kailangan, nandun na. Pero, anong sabi ng Diyos? Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Sa madaling salita, alam ng Diyos kung ano ang makabubuti sa tao. Kaya kung para sa iyo, nakabubuti ang mag-isa, nagkakamali ka. Hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng buhay. Kailangan natin ang kasama. Yan ang disenyo ng Diyos. Nagkaroon ng pag-aaral ang Barna Group of Companies at sila ay nagsaliksik. Sila ay nag-survey sa Amerika para intindihin kung paano ang lagay ng mga tao dito. Lumalabas na sa kanilang survey, sa tanong na ano ang nagpapasaya sa iyo or what would make you happy, ang ilan sa mga sagot, pansinin na po natin, yung tinatawag na tangible accomplishment o kaya halimbawa yung financial accumulation. Ito yung pag-iipon ng kaperahan.
25% po yung nakuha niyan. May nagsasabi din dun sa emotional fulfillment, 14%. Tapos may nagsasabi din na masaya daw sila pagka good health, pero 8% lang po yun. Yung nagsasabi naman na masaya sila dahil good family life ay 32%. Siya yung pinakamalaki na porsyento, yung good family life. Kaya kung gusto mong maging masaya, have a good family. Kaya sabi ng isang quotation, most people would consider their life a success if they had a strong family unit, a solid and lasting marriage, or if they had done a good job or raising their children. Yun po yung sabi niya. Kaya ang nakakatuwa, karamihan, kahit nagtatagumpay sila sa trabaho, o kaya nagtatagumpay na sa negosyo, ngunit kung hindi nagtagumpay sa pamilya, ang pakiramdam nila, bigo sila eh. Pero sa kabilang bahagi naman, kapag masaya ang pamilya, masaya din ang magtatrabaho, di ba? Tingnan nyo po ang sabi ni Zig Ziglar. Sabi niya sa kanyang aklat na Homemade. Ang sabi niya, the evidence is convincing that the better our relationships are at home, the more effective we are in our careers. Sabi niya, if we are having difficulty with our loved one, that difficulty will be translated into reduced performance on the job. Sabi niya, kapag hindi maayos ang pamilya, nadadamay ang trabaho. Kaya, if you want to succeed in a family relationship, embrace love. Bakit importante? How will you embrace love? Hindi ito simple. Kaya, dalawang P's. Purpose and power. Purpose and power. Lahat tayo may expectation. Nung pumasok tayo sa pag-aasawa, o kaya pumasok sa pagkakaroon ng pamilya, may expectation tayo. Kaya lamang, karamihan sa mga pumasok, hindi maliwanag ang purpose. Hindi maliwanag yung layunin nila. Ang isip lang nila, basta tumibok ang puso, wala nang magagawa ang iba. Kaya nga sabi, Papa don't preach, sabi niya, I am in love. Diba? Yun lang. Hindi mo naintindihan kasi may dahilan yan. Ano ka ba? Hindi yan yung tibok lang ng damdamin. Kasi yung tibok ng damdamin, nagbabago yan at nawawala yung tibok na yan dahil sa heart attack. Kaya, ito yung crucial. You need to understand the purpose, which is to embrace love. And you need to understand the power, because love is not something that we cannot do by our own strength. Now, ano yung kailangan po natin gawin? Ano ba ang purpose ng family? From the very beginning, sabi ng Diyos, go and multiply and fill the earth. Sabi niya, ang purpose ng Diyos is to spread His image throughout the world. It is not to spread the sinful image, but the image of God, because we are created in His image. Kaya naman nung nagkasala ng mga tao, ang programa ng Diyos tuloy-tuloy yan. Hindi nagbabago. Kaya ang ginawa niya, pumili ng isang tao. Sino yung pinili niya? He chose Israel. And upon choosing Israel or Jacob to spread, ito yung sample ng tao yung tao ng Diyos supposedly. Kaso hindi nagtagumpay. Kaya ito ang warning ng Diyos. Sabi niya sa Awit 78:5, sabi niya, mayroon siyang patotoo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautusan sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno, dapat nilang ipatupad.
Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral. At ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sabi niya, bakit? Kasi sabi niya sa verse 7, sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos. Ang matatag na pag-asay, ilalagak nila sa Diyos, at ang dakila niya'y gawa nila o hindi nila malilimot. Parang ganito lang yan. Halimbawa, gumamit ka ng siga. Kung ikaw ay may pagmamahal o may malasakit dun sa susunod sa iyo, sigurado bubuhusan mo yung siga. Bubuhusan mo ng tubig yan. Kasi ayaw mong gagamitin niya pagkatapos, babaho eh. Hindi mo na kailangan hintayin pa na may nakadikit dun na bawal. Kasi may malasakit ka eh. Pero kapag wala kang malasakit at hindi mo binuhusan yung tubig, na yung inidoro na yun, siyempre mamamaho yun. Tapos napapansin ng may-ari na napapabayaan na. Doon siya maglalagay ng batas. Magdidikit siya doon. Ang ilalagay niyo doon yung, sabi niya, pakibuhusan lang pagkatapos gamitin. Yun ang kautusan. At kapag hindi pa rin nasunod, dudugtungan niya pa rin yun. Sabi niya doon, kapag mahuli ang hindi magbuhos, magmumulta. O, di ba? Kaya mas lalong, may pananakot na eh. Kasi hindi sumusunod eh. Tama ba? Di ba? Tama, di ba? Kaya, nilagay yun kasi hindi nag-a-act ng love. Yun yung sinasabi ng Diyos. The moment we put our confidence with God, we will of course do what is necessary. Yung susundin natin yung batas. Ito'y nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Sabi, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, yakapin natin ang Diyos. Yakapin natin ang kanyang kautusan. Sabi nga po sa awit, sa kanilang mga nuno, sabi niya, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdamin sa Diyos ay naghihimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Sabi niya. Tingnan natin to para malaman natin yung purpose. Kaya, sabihin mo ng yung bago ka sumagot, ikaw pag babae ka, bago mo sagutin yung manliligaw sa iyo, o bago ka mag-decide sa isang desisyon na maaaring mamali ka, bago ka magalit, ano ba yung na yan? Ano ba yan? Number 1, shelter from storm. Tandaan mo na ang bahay mo, it should be a shelter from storm. Kaya nga ang Tagalog sa pamilya, tahanan eh. Ano ba yung ibig sabihin ng tahanan? It is a place where you can find comfort. Bakit? Parang tahan na. O, tahan. Bakit? Kasi humaharap tayo sa iba't ibang bagyo sa buhay. Halimbawa, sa trabaho, pagod ka na. Pinagalitan ka ng boss mo. Pag-uwi mo sa bahay, mayroon isang asawang nakikinig. Sabihin sa'yo, anong nangyari, Hari? Pinagalitan ka ba? Di bale, sabi niya, sa tahanan ito, ikaw pa rin ang bida. O di ba comfort siya, di ba? It's comforting eh. Ang problema, ang tahanan naging tirahan. Kaya tinitira pagdating eh. Yung sa halip na i-comfort eh, sasabihin mo, dudugtong mo, kasi ikaw eh. Kaya ka pinapagalitan ang tamad-tamad mo eh. Ganun kasi yung kung minsan nangyayari, wala nang comfort. Kaya hindi siya, yung tahanan, hindi na siya naging tahanan. Naging tirahan, tinitira yung kasama. Wala nang comfort.
Pinagalitan na nga, dinagdagan pa. Di ba? Tapos yung anak, pagdating sa eskwelahan, nireject ng klase, ng kaklase, o nireject siya sa klase niya. Pagdating sa bahay, Nay, hindi ko tinatanggap sa klase. Eh bakit? Sabi ng nanay niya. Kasi mabaho daw ako sabi niya. Eh sabi ng nanay, di bali anak, sabi niya. Kahit sabihin, ano man nang sabihin nila, sabi niya, mahal na mahal ka namin. Di ba comforting yun? Parang si, parang si Thomas. Umuwi siya o galing sa klase, sabi niya, Mama, di na raw ako papasok. Sabi ng mga classmate ko, bobo ako, sabi niya. Ha? Sabi ng nanay niya. Huwag kang mag-alala, sabi niya, tuturuan kita, sabi ng nanay niya. Pumasok ka. Eh pag-uwi niya, sabi na naman, Ma, sabi niya, sabi ng teacher ko, hindi na raw ako papasok kasi bobo raw ako, sabi niya. Naku, hindi totoo yan, sabi ng nanay. Tuturuan kita, sabi niya. Eh susunod. Sabi niya, Mama, ito na yung sulat ng teacher, oh. Sabi niya. Sabi niya, wag na raw ako papasok kasi bobo raw ako, sabi niya ganyan. Kung ganon, sabi ng nanay niya. Di bali, anak, kung ayaw nila, ako yung magtuturo sa'yo, sabi niya. O tinuruan niya. Eh nung araw na namatay si Tomas, alam niyo ba kung ano nangyari? Lahat ng tao sa Amerika, nagpapatay ang ilaw. Bakit? Eh, dahil sa bobong batang yun Nag-imbento ba naman ng bumbilya? Siya si Thomas Alva Edison. Dahil may tahanang mauuwian na magsasabi sa kanya na, anak, di bali, sabi, nandito ako para sa iyo. That's a home. Kaya nga ang sabi ng Biblia, sa Kawikaan, chapter 14, verse 26. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan. May hatid na katatagan sa buong sambahayan. Di ba ang sarap na may mauuwian tayo? Kasi it reflects God. Siya ang ating katatagan. Kaya ang dapat natin, yung bahay natin, bahay ng tahanan, hindi lamang tirahan. Kung walang gagawa, ikaw mismo ang magsimula. Kung hindi nagagawa ng parents mo, tayong mga anak ang gagawa. Ikaw mismo yung magsisimula. Kung hindi magagawa ng kapatid mo, ikaw ang magsimula. Huwag mong hintayin ng ibang tao. Ikaw ang magsimula. At mas maganda kung makakatulong, yung magtulong-tulong tayo. Mas namumunga. Sabi nga sa Mangangaral, chapter 4, verse 9, sabi niya, ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Sabi niya, kapag nabuwal lang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Ang dami rejection, rebellion, failures in school, failures in the world. Those are storms. Lahat ng mga yun ay bagyo. Bagyo sa buhay. Bagyo sa pamilya. Pero mabuti na lang may magbabangon sa atin. Don't wait for someone to lift you up. Be the one to lift others up at home. Okay? Tayo na ang mauna. Kung di nagagawa ng asawa mo, ikaw na mauna. Patahan siya. Pangalawang S. School for life. Yung una po kanina, shelter from home. Ito yung pangalawa, school for life. Alam nyo, ang tahanan dapat ay eskwelahan din. Diyan tayo natututo. Tayong lahat. Hindi totoo na yung parents lang ang nagtuturo sa anak. Ang mga anak, ang dami naming natutunan yan. Sa totoo lang, yung mga anak ko po, ang dami ko rin natutunan sa kanila Hindi ko mo magulang ka, ikaw lang ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Kaya kung minsan kapag nagsalita ang anak ko, sabi niya, Itay, ganito kasi sabi ng anak ko. Sabi ng tatay, huwag mo akong turuan. Sabi ng tatay, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Di ba? Ganun kadalasan yung sasabi ng tatay, magulang
Paano kung sinabi ng anak na, tay, bakit ka pa bumalik? Mali ka, no? Kasi kung tama ka, di ka na babalik sana. Minsan ganun tayo Dapat tatandaan natin na ang tahanan ay lugar ng pagkakatuto. Tingnan natin ang sabi ng Bible. Sabi niya sa Awit 144 verse 12, nawa ang ating mga kabataan lumalaking matatag tulad ng halaman. Ano bang yung ginagawa dyan? Kapag lumalaki ka, inaalagaan ka, pinapakain ka, at tinuturuan ka. Lahat tumatatag. Katulad ng karunungan, katulad ng pag-unawa, understanding. Paano? Ito'y sa pamamagitan ng pag-aaral sa isa't isa. Kaya it is a place of learning. Kaya mga anak, sabi ng Biblia, sabi sa Kawikaan chapter 1 verse 8, anak ko, sabi niya, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Ito naman para sa mga magulang. Sabi sa Efeso, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ninyo, kagagalit ng inyong mga anak. Sabi niya, sa halip, palagihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Diyos. Pansinin niyo po, ang sinabihan dito, bagamat sabi niya, mga magulang, pero ang tinutukoy dito yung mga tatay. Kasi sa English translation, ang sabi doon, ang pagkasabi po doon, sabi niya, fathers, do not exasperate your children. Sabi niya, instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Sino yung sinasabihan dito? Mga tatay. Guys, kung plano ninyo mag-asawa, dapat maintindihan natin ito. Kailangan maging mapag-aral para ituro mo rin sa mga anak mo. Importante ito. Disiplina at katuruan ng Panginoon. Sino daw yung mag-aaral? Si tatay. Tayo mga tatay para ituturo sa ating mga anak. Kaya mga babae, kapag may nanliligaw sa inyo at hindi man lang marunong magbasa ng Bible at magturo ng katuruan ng Diyos, sabay, mag-isip-isip po kayo. Huwag mo sabihin na magbago yan. Hindi siya magbabago. Dahil lang salita ng Diyos ang magpapabago, hindi tayo. Kaya sabi po sa pag-aaral, no? Sabi, active father figures play a key role in reducing behavior problems in boys and psychological problems in young women. Sabi niya, according to the peer-reviewed journal Acta Pediatrics. Yun yung sa pag-aaral ko. Kaya another pangatlong S, station to enjoy. Yung number 1, ulitin ko po, shelter from storm. Number 2, school for life. Number 3, and station to enjoy. Ang bahay natin ay isang istasyon ng kaligayahan. It is a station of enjoy, to enjoy. Sabi po sa mga ngaral, chapter 9, verse 9, magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal, habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, sapagkat iyon ang iyong bahagi ay bunga ng inyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. Alam nyo, nakakalungkot man sabihin, maraming mga mag-aasawa na hindi nag-i-enjoy sa isa't isa. Parang nagtitiisan na lang. Alam nyo, hanapin natin ang dahilan. Tanungin natin ang ating mga sarili. Bakit ba binigay ng Diyos ito sa akin? At sinabi mismo ng Diyos na hindi mabuti ang mag-iisa ang tao At hindi naman ito aksidente. Kaya kung katabi mong asawa mo ngayon, tingnan mo nga siya.
Tumingin ako sa asawa ko. Sabihin mo, totoo ba? Or, tingnan din natin ang sarili natin. Baka naman, sa atin nang may problema. Kaya, walang kaligayahan. Sabi po sa Proverbs 5:19, be happy with your wife and find your joy with the girl you married. O di ba? O maging din sa anak. Nung bata pa yung anak natin, di ba? Parang ganun eh. Parang nung ipinanganak yan, no? Uy, ang cute-cute niya, no? Pero tapos ang puti-puti. Di ba? Natutuwa tayo sa anak natin, pero nung lumaki, nung tumaba, sabi ko, ba't taba-taba mo? Grabe ka naman. Takaw-takaw. Ganun yung sasabi sa anak natin. Parang wala nang natitirang pagkain. Batug-batugan, mga ganyan. Mali eh. Minsan, tayo na rin yung nagkakamali. Nagkakamali tayo sa pag-unpack sa gift o yung pag-unwrap o yung pagtanggal ng balot ng regalo sa atin. Sabi nga ng Bible sa Psalms or Awit 127 verse 3 hanggang 5, sabi niya, children are a gift from God. They are His reward. Sabi niya, children are like sharp arrows. Happy is the man whose quiver is full of them. Anong sabi ng Diyos dito? Yang anak na yan, para daw pana. Ano yung saysay ng pana kung baliktad? O sino yung magtutuwid niyan? Hindi tayo, ikaw. Kapag natuwid mo yan, yan ang sandata mo. Yan ang regalo sa iyo ng Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi pinupulaan ka eh. Pinupulaan ka ng mga taong nasa paligid mo eh. Pero hindi nila maitatanggi kung anong klaseng anak meron ka. Your children will be your greatest defense. Kasi yung pinaka-depensa mo. Kaya mga anak, makinig kayo. Dinedepensahan nyo ba ang magulang nyo? O sumisira sa kanila? Tingnan nyo. Halimbawa lang to. Sa graduation, pagka tinawag ang pangalan ng anak mo, halimbawa lang, Juan de la Cruz, cum laude, o diba, ang saya-saya mo kung ikaw yung magulang, sabi mo, anak ko yan, proud na proud ako, pag pwede ka, ipopost natin sa Facebook eh. Sino natutuwa, diba, tayo mga magulang, parang pana yan. Pero, kapag tinawag ang anak mo, Juan de la Cruz, tawag ka sa office, kawawa ang tatay. Kasi nagre-reflect sa tatay yan. Kaya kung gusto mong maging enjoy ang pamilya, tuturuan natin, tuturuan mo, itutuwid mo siya, itutuwid natin yung ating mga anak. Kasi, that is a station to enjoy. Okay po? Pang-apat, ito na yung huli. Stead for spiritual legacy. Stead for spiritual legacy. We can shelter or we can serve together as a family. Ito'y lugar kung saan palalakihin natin ang anak natin para maglingkod sa Panginoon. Kasi yan yung purpose ni God eh. Kaya nga sabi dun sa unang Korinto
chapter 16 verse 5. Sabi niya, mga kapatid, alam ninyong ang sambahayan, sabi niya ni Stephanas, ang unang nakakilala sa Panginoon sa Akaya. At itinilaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod para sa mga hinirang ng Diyos. Kaya kung anong gift ang meron ka, o yung meron yung anak mo, asawa mo, o lahat ng miyembro ng pamilya, huwag nating pigilan yan. Ipaglingkod natin sa Diyos. Kung gift mo yung pagtugtog, go. Tutugtog tayo. Kung ang gift ng anak mo ay pagkanta, sige, paglingkod natin yan. Kung yung asawa mo o yung marunong mag-organ, ipaglingkod natin yan. Sapagkat napakasaya ng maglingkod ng buong pamilya. Paglingkod natin sa Panginoon. That is step for spiritual legacy. Kaya nga po sabi sa Acts chapter 16 verse 33, the whole family was filled with joy because they had come to believe in God. Diba? Kaya mga kapatid, yan yung mga aral na iniiwan sa atin sa ngayon. Yan yung mga gabay sa atin para sa ating pamilya. Yung 4 na S. Ano pa yung unang S? Shelter from storm. Pangalawang S, station to enjoy. Pangatlo, school for life. At pang-4, step for spiritual legacy. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Purihin ang Diyos. Give